Magsisimula pa lang ka, sige. Sige. So, di start tayo ng velocity analysis. Ulitin ko lang ha, kaya tayo ay magbi-velocity analysis na kasi nga ay week 5 na nga ngayon. So, tingnan natin kung pwede sa week 8 makapaggawa ng plate number 2. Yung kasi kumbaga ang target ko yung week 8 yung makapag plate number 2. Kasi pag inilipat ko pa siya sa week number 10, ang mangyari naman ay yung pang finals naman ang naiipit. Ah, Kaya magdi-discuss na ako ngayon habang may oras pa at pwede na. But anyway, so velocity analysis. Bago ko dumiretso mismo sa velocity analysis na proper, so introduction muna no, tungkol sa analysis. So, katulad na napansin nyo, both na kasabay na nga nito yung acceleration. Ang dahilan kasi ay kaduktong. No? Pagkatapos ko kasing mag-analysis ng velocity, kasunod na nun automatically yung acceleration. Kumbaga, ayun nga, hindi siya magkahiwalay, literal na magkakaduktong. Pagkatapos ng velocity, mag-acceleration ka naman. Kaya, isinama ko na dito, pati yung acceleration. At kaya nga natin ina-analyze both yung acceleration, both yung velocity, pati yung acceleration. Kasi, example na lang, yung dito, example, ang velocity kasi ay may kaugnayan sa bilis ng pag-ikot or yung tinatawag na rotational speed. Na yung rotational speed, edi yun naman ang ginagamit para malaman yung type ng motor na gagamitin. Kaya nga, ina-analyze natin yung velocity. So, yun yung isang gamit. Marami pa itong gamit na nailista si Mabi. Ito'y galing lang din kay Mabi na libro. Pero ito na nga lang yung isinulat ko na kumbaga ay magigets agad, maintindihan agad na pag gumagalaw, edi may velocity at ang velocity kasi may kaugnayan sa pag-ikot at yung pag-ikot, edi yung gagamiting motor. May tungkol siya sa gagamiting motor. At yung acceleration naman ay kinukuha kasi ang acceleration ay may kaugnayan sa force. Yung ang dalawang yan ay magkalapit, kulang lang ng mass kasi nga yun yung ginagamitan nito sa sabi itong Newton's principle. No? Dagdagan mo lang to ng mass or multiply mo lang mass acceleration ay magkakaroon na tayo ng force. At yung force naman ay may kaugnayan doon sa pagkuha or pag-apply ng stress at pag may stress, yan ay may corresponding na deformation. Kaya pati acceleration ay kinukuha din. Velocity ay sa pag-ikot, ang acceleration ay para sa force at sa stress. Tapos, ngayon pa lang sinasabi ko na ang analysis both for velocity and acceleration ay nakapokus lang sa 1 degree of freedom na mechanism. Take note ha, ang gamit ko ditong word ay mechanism kasi nga ang degrees of freedom ay naka-apply sa dalawa. Yung una nga ay joint, no? Degree of freedom na joint, na yung 1 or 2 degrees of freedom na joint ay nakadepende kung ilan yung kaya niyang gawin na movement. Ulitin ko lang ha, pag-uusapan niya natin ay 2 dimension at kapag nga 2 dimension, ang possible movement ay rotation and translation. So kung nagta-translate or nag-i-slide or nga, ano lang, mali. Kapag nagro-rotate or nag-i-slide lang siya or or so isa lang ang pwede niyang gawin, nagro-rotate or nag-i-slide. So pag isa lang ang pwedeng gawin ng joint, edi yun nga yung 1 degree of freedom na joint. At kapag pwede niya nang gawin parehas, yun nga ay 2 degree of freedom na joint. Parehas meaning yung rotation and translation, and nga no, rotation and translation, yun na nga ay 2 degrees of freedom na joint. Yung 3 at yung 4 ay applicable na sa 3-dimensional na mechanism. Ang pinag-usapan na lang natin ay
2D. So hanggang ngayon ay 2D pa din. Kaya hanggang 2 degrees of freedom na joint. Pero yun nga ay joint, katulad sabi ko, ito ang mechanism, ay iba ang definition ng degrees of freedom. Ang degrees of freedom naman para sa mechanism is yung number na indicated dito ay yun yung number na kailangan mong mailagayan ng pesto na link. Pag naipesto mo na yung link na yon, ay alam mo na yung connection ng matitira. So kung ilan ito, yun yung dami ng link na kailangan mong mailagay ang kanyang position. Pag na-position mo na, alam mo na yung position nung natitira. Kaya nga, 1 degree of freedom na mechanism. Then, velocity and acceleration is measured on a point on the link. Isang point sa link na yung point na yon ay usually ay joint. So kumbaga ay pwede tayong kumuha ng velocity kahit sa ang part ng link as long as yung point na yon ay nasa loob ng link. Basta hindi pwedeng nakalutang yung point, kailangan siya ay nasa link. Na yung point na yon ay madalas ay joint kasi doon nagkakaroon ng transfer ng motion from one link to the other doon sa joint. Kaya ang kinukunan lagi ng velocity ay itong joint. Tapos, huwag kakalimutan na ang velocity at acceleration ay both relative. So, velocity and acceleration is relative. At pag sinabing relative, kailangan maliwanag ang frame of reference or kumbaga saan siya sinusukat. Saan sinusukat. So, explain ko lang ito. Yung ipapakita ko ay video pero parang ititreat ko na lang siya as picture dahil nakakalito rin ang kanyang explanation. Blah, 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 blah. Ayan. Dito, ayan, may taong nakasakay sa sasakyan. At syempre, yung sasakyan, tumatakbo. Ito muna, Apple na to, huwag niyo muna pansinin at nahirapan ako ma-explain sa Apple. Kaya ang gamitin ko na lang ay yung taong nakasakay. Ayan. Gamitin ko na lang yung taong nakasakay, huwag niyo na pansinin yung Apple ha. Yung tao muna nakasakay sa sasakyan. Tapos may arrow. So yung arrow na yan yung indication ng movement ng sasakyan. So sa ating tingin, siya ay nag-move papuntang right. Tama, right naman. So nag-move papuntang right. At ito na sabi ko ha, titingnan natin ay itong taong itong nakatalikod na to. Yan, nakatalikod na yan. So ang tanong ngayon, pala, lagyan natin ng velocity ito para masagot natin yung tanong. So, sabihin natin na itong sasakyan ay nagta-travel ng 20 kilometers per hour. Hindi masyadong mabilis, hindi na masyadong mabagal. Mahinay lang na. Hindi pang kalye na. Konti lang bilis para naman walang problema. O basta 20 kilometers per hour. 20 kilometers per hour. Ayan, as indicated dito sa arrow na to. So, ang tanong ngayon, ano ngayon ang bilis nitong taong itong nakatayo ito? Ngayon ang sagot na yun ay depende. Depende sa frame of reference. So ano yung sinasabi kong frame of reference? Paipot ko lang siya ng kaunti. Lagyan ko lang ng space yung karsada. Ayan. Para lang magkaroon ng space yung karsada. Paipot lang. Ayan, kama na. Basta huwag nyo napansinin yung Apple nga ha. So anong bilis ng taong ito? So depende nga yan doon sa sinasabing frame of reference. Yung frame of reference ay kayo. So kung saan kayo nakatayo. So, for example, kung kayo nandito, ayan, kayo nilagay yung space dito, kunwari kayo nakatayo dito. Tapos biglang mabante yung sasakyan ng 20 kilometers per hour. Ngayon sa inyong observation, ito ha, ito. I-obserbahan nyo nga ang taong ito.
Hindi yung sasakyan na, itong taong ito. Nakasakay nga yung tao sa sasakyan. Kaya kayo na nag-o-observe dito, nakatayo kayo sa kalye, sa meseta, kung tumatakbo ito ng 20 km/h, itong taong ito ay tumatakbo din ng 20 km/h. Kasi nga siya ay nakasakay sa sasakyan, so kaya kung anong bilis ng sasakyan, yun din ang bilis ang nakikita niya, observant na. Yun ay kung kayo ay nakatayo dito sa kalye. Ngayon, kapag lumipat kayo doon sa loob ng sasakyan, katabi kayo nito, ano? Tabi kayo. Di kayo observer. Observer nga kayo ang frame of reference. Ngayon, pag kayo ay pumesto sa katabi nitong taong ito, tumatakbo pa rin nga ng 20 km/h yung sasakyan. Pero pag tinignan niyo yung tao, nakatayo nga lang siya sa sasakyan. Hindi siya gumagalaw, hindi nga natalon, hindi rin siya naglalakad, literal na nakatayo lang siya. Kaya ang perspective nyo ngayon doon sa tao ay hindi siya gumagalaw. So therefore, ang velocity niya ay 0. At kung napansin nyo, no, still image, inilipat ko lang kayo mula sa kalye papunta sa sakyan, dalawa ang velocity niya. Doon ngayon papasok yung reference. Kasi dapat ang sagot ay kumpleto. So kung nandito ka sa kalye ulit, lalabas kayo ulit, pupunta kayo sa kalye, again, assuming na ito'y tumatakbo ng 20 km/h. So, ang observation nyo ngayon sa tao na to ay tumatakbo din ng 20 km/h pero naka with respect sa ground. Naka with respect to the ground kasi nga kayo as an observer ay nakatayo sa ground dito. Kaya ibig sabihin, yung velocity 20 km/h ay putol, dapat ay may kaduktong pa. Ang kaduktong nun ay with respect to the ground. Sa Minnesota, kung kukumpletuhin, ang velocity ng tao ay 20 km/h, 20 km/h with respect to the ground. Kasi nandito kayo nakatungtong sa ground. Ngayon, pag kayo ay nandun sa loob ng sasakyan, katulad sabi ko, ang observation nga sa tao ay hindi gumagalaw ulit kasi literal siya ay nakatayo lang. Kahit ang sasakyan ay tumatakbo ng 20 km/h. So therefore, kayo nasa loob ng sasakyan, ang observation nyo ay 0 km/h kasi nga hindi siya gumagalaw, pero yun ay with respect inside to the car na. With respect to the inside of the car. Kasi nga kayo as an observer, katabi nga lang, hindi nga siya gumagalaw, na nakatayo nga lang siya. Literal nakatayo. At kung napansin nyo nga, lumipat lang kayo mula sa loob ng sasakyan papunta sa labas and vice versa, nag-iba na agad ang value ng velocity niya. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ko, yung iduduktong ko kanina, na with respect to the ground or with respect to the inside of the car, yun nga yung reference. So same picture, kahit nga video, no, kahit video ito, same picture, dalawa yung kanyang velocity kasi dalawa ang possible niyang reference. Isang with respect to the ground, which is kasabay niya yung sasakyan. Ngayon, kayo sumakay sa loob ng sasakyan, nakatayo nga lang siya. So kahit anong bilis ng pagtakbo ng sasakyan, kayo as observer, ang nakikita nyo ngayon na tao ay hindi gumagalaw kasi nakatayo lang siya. Yun yung sinasabi dito na frame of reference. Kailangan maliwanag kung saan ang reference ng velocity. Yan. Kaya nga, frame of reference. Yan. So, meseta ay kailangan maliwanag kung saan mo sinusukat yung velocity. Kasi kahit nga still image, katulad ng pinakita ko, kahit nga still image yung tao, no, ay dalawa ang velocity niya. Depende kung saan kayo nakatingin. Yun nga yung saan nakatingin ay yun yung frame of reference. Ngayon, dito sa lesson lang na to ha, dito sa lesson na to, or doon sa usapan natin ito, kapag walang dineclare na reference, ayan, ang ginamit ko na ng word ay unreference. Walang sinabing reference, kaya unreference. So pag walang sinabing reference, yung velocity and acceleration, yun ay considered lagging with respect to the ground.
Ulitin ko ha, from this point, pag walang sinabing reference, yun ay palaging with respect to the ground. Hindi na kailangan kung saan ang reference, yun ay automatically with respect to the ground. Yun ay kung hindi declared ang reference. Okay? Basta walang sinabing reference, yun ay automatically with respect to the ground or origin. Then, ito yung tatlong method ng analysis, both for velocity acceleration. Ayan na, velocity acceleration pa rin. Pares sila ng method. Ang kung saan yung method na yan, nakasalubong na natin ng una kasi yan din yung binanggit ko, nung displacement analysis. Ay yung number one, yan nga yung vector algebra. Vector mathematics lang, pero yan nga ay vector algebra. Yung padalwa, nung nakaraan nga ay complex number. Complex number, dito ay pinangalan lang ng na complex form, pero yan din yung complex number. Ang dahilan kasi ay yung complex number lang ang gumagamit nitong vector loop closure equation. Yan, complex number lang ang gumagamit niyan. May separate na kanya yung vector, hindi nga ganyan ang pangalan ng vector. May kanya. Kaya nga para sa complex number, ay ito vector loop closure equation. Na ibig sabihin nito, itong number 2, ang gagamitin nating method. Ito. So number 2, using equations of relative motion, which solve either graphically or analytically. Solve graphically or analytically. Ayan nandun yan pa rin yung word na graphically, which is yan yung mostly gagawin natin. Nakabase ang sagot sa drawing. So, yung value ng velocity ay nakadepende sa pagkakadrawing. So, kaya may graphic. So, may salta nga ay ang drawing ay part ng solution. So, ang drawing ay hindi lang pang-illustrate ng setup. Ang drawing ay part ng solution. Ulitin ko ulit na last. Ang drawing ay part ng solution. Kaya nandito pa rin yung solve graphically at analytically. Yan. Hindi. Ito nga pala. So, pag gagamit tayo ng graphical method, yung gagawin natin, graphical method. Pag gumamit ng graphical method, kailangan ay maliwanag ang scale. Ayan. Scale indicate the scale pala, sorry. Indicate the scale. Ulitin ko ulit, pag graphical method, gagamit ng scale. Tapos yung paggamit ng scale ay katulad nung pinag-usapan natin sa displacement, na kung saan ko ang displacement ay Ks, ang velocity ay Kb, at ang acceleration ay Ka. Ayan. Again, Ks nga ay para sa distance, para sa velocity ay Kb, para sa acceleration ay Ka. At kaya nga Ks ang ginamit dun sa displacement kasi yan ay pa rin sinusunod yung letter para ma-represent yung distance which is S, V for velocity and then A para sa acceleration. Kaya SBNA pa rin kasi yun nga yung pang-indicate ng velocity. Velocity ng linear. Ano ba? Basta yung component ng motion, distance velocity acceleration which is SBNA. Kaya SBNA yung nakasubscript. Yung capital letter K, yan yung nagsasabing ito ay scale. Ito ay scale na pang velocity, ito ay scale na pang acceleration, ito ay scale na pang distance or displacement. Yan. Tapos, ito yung scale. Ito yung sample ng scale. Kung saan nga, inulit ko lang dito yung pinag-usapan natin ng displacement.
So yung unang measurement, yan yung actual na measurement. Di pala, yan yung pang-drawing na measurement. Ibig sabihin ang drawing natin ay naka-centimeter. So palagi naka-centimeter. Yung kabilang side naman, ang equal sign ay, ayan yung actual na measurement ng mechanism. Pero pa ba? Ayan. So, ulitin ko ulit, no, yung unang unit, ayan nga yung measurement na gagamitin sa drawing. Ito, yung actual measurement ng mechanism. Sorry, yung actual measurement ng mechanism. O, yun nga yun sa KS. Ngayon, kung titignan nyo yung KB at KA, ay wala na naka-equal na diretsong velocity, diretsong acceleration. At kaya ganyan yan, kasi itong parehas na to ay naka-reference dun sa dineclare mo sa displacement. Na kung saan, kung sinasabi mo ay naka per centimeter ang drawing, so sabihin ito ay both din naka per centimeter. At ang dahilan ay yung ginamit mong unit sa drawing ay yun na rin ang the same unit na gagamitin mo sa matitira. Kumbaga isang side lang ng ruler ang gagamitin, hindi yung pa iba-iba. Na iba pa yung sa displacement or yung drawing, iba pa yung sa velocity, iba pa rin sa acceleration. Hindi nga magkakaiba-iba, yan ay pare-parehas. Yan parang ganito, yan. So kung gustong kumpleto, ayan, sinulat ko ng kumpleto. At kung napansin nyo, nung kinumpleto ko ay redundant or paulit-ulit itong 1 centimeter. O, paulit-ulit kasi. Kaya ang ginawa na lang nila, since paulit-ulit, edi kung na yun, tingnan mo na lang yun. Pero para hindi na rin kayo malito sa simula ay kukumpletuhin ko muna. Para hindi kayo malito kung ano ba yung scale na ginagamit. Okay? Kaya sa pauna, ay kukumpletuhin ko muna na pati yung gamit sa drawing ay dinideclare din. So, sabihin nito yung 1 centimeter sa drawing ay equivalent sa 12 meter per second at ganoon din ito, 1 centimeter sa drawing ay equivalent sa 35 meter per second. Ayan, nakalagay naman dyan, no? KB and KA will be drawn in cm kasi nga yun yung naka-declare sa KS. Ito. So, hindi mo to pwedeng ilipat ng ano ba? Kunyari inches, hindi mo pwedeng lilipat ito ng inches. O basta hindi ka pwedeng maglipat ng unit. Kung cm ang ginamit mo dito, so dapat ito rin naka-cm, ito rin yung naka-cm. Ayan. O bago mag-direct dito, nasusundan pa ang ating solution, ang Yes ating po, solution and sir. discussion. Ayan, sige, thank you. Solution tuloy, discussion. Ayan. So, ayan, proceed na tayo sa mismong acceleration na. Ulitin ko lang ha, nakalagay naman din sa taas. Ayan, velocity, ito ay applicable hanggang acceleration. O, kaya nga kasama acceleration kasi yan yung mga pagkatapos mo velocity, diretsong acceleration. Up to this point, yan yung magkakaduktong-duktong. Hindi kasi pwedeng malakdawan ng velocity para marating yung acceleration. So from distance, mag-velocity ka muna, tapos saka mag-acceleration. Duktong-duktong nga sa may salita. Kaya ngayon dalawang yan ay magkaduktong. So proceed ngayon tayo sa analysis mismo or yung velocity analysis. Na meron tayong 4 na method sa pag-determine ng velocity analysis. Sa tunay, ito ay tatlo lang. Tatlo. Pero, ano na muna. So, dahil ipine-present ko sa inyo ng 4, o di 4 na muna. Para di kayo malito. Basta 4 na muna. Ayan. So, mayroon tayong 4 na method analysis para sa velocity. 4. So, unahin ko muna tong relative
velocity method. Relative velocity method or tinatawag din siyang vector polygon. Vector polygon. Ako muna ha. Sumisalita. Ang nakasulat dito ay relative velocity method, pero yung mga unang part ay pinapaintindi ko sa inyo ang notation. Kung ano yung nakasulat. At kasi kung anong nakasulat ay yun din ay part ng solution. Ito. So hindi yan basta nilalagay yung nakasulat na yan. Ang term kong ginagamit ay notation. So hindi ka basta maka-A2, kailangan ay maliwanag din bakit A2 ang nakasulat. Okay? Bago ako dumiretso dyan, balikan ko muna ito. Ito, inulit ko lang yung pinag-usapan natin kanina under velocity acceleration. So inulit ko lang ulit na ang focus nga ng yung focus ng analysis ay 1 degree of freedom na mechanism. Na tatandaan nga ang velocity ay relative. Velocity ay relative. So, dapat ay may reference or kapag nga walang reference ay yun ay automatically naka with respect to the ground. Kapag walang reference, ayan na, nakalagay no reference, means ang reference niyan ay with respect to the ground. Tapos nga 1 degree of freedom na mechanism. Nabanggit ko na ulit yung kanina, pero 1 degree of freedom na mechanism ang focus. Ako tulad sabi ko ha, wala pa tayo sa mismong relative velocity. Makakarating tayo ng relative velocity kapag duktong-duktong na natin ang mga velocity. Pero sa ngayon muna ay hiwa-hiwalay muna yan. Maya-maya natin pagduktong-duktongin. Intindihin muna natin yun yung subscript. Ito. Kung napasin nyo na. Ito nga yung velocity. Oops. Ayun yung velocity. Yung nakalagay sa subscript na yan, may ibig sabihin yan. Kumbaga ay, ang example ko na lang ay, pag bumalik kayo ng dynamics, tapos nagtapong kayo ng bola, pataas, pataas, pagbaba, at ang angle, ang velocity pa rin ng bola ay velocity ng ball, B ball. Di ba ganun ang ginagawa na? Velocity ng ball ay B ng ball. Ngayon, hindi na basta yung B ng ball. Kailangan ay maliwanag kung anong link number pati yung point. O kaya may ganyan. Na mangyari ngayon, kung bola, di sabihin natin yung bola mismo ang link number 2. Tapos pili ka lang ng point sa kahit saan part ng bola, di yun yung magiging point A. So therefore, pag initya mo yung bola, di siya velocity ng A2. Parang gano'n. Kasi maraming velocity kasi pag-uusapan dito, kaya kailangan isa-isahin yung kada link. Hindi mo pwedeng sabihin velocity ng link agad kasi kailangan maliwanag kung saan parte ng link to ang kinukuha. Kailangan niya specific na. Kaya nga, ayan. So kung napasin nyo nga ulit, yung subscript ay consist ng letter at number. Ang subscript ay consist ng letter at number na sabihin ng letter ay yan yung point doon sa link number 2. At yung number, edi yun nga yung link number. So ulitin ko ulit, itong A2, it means siya ay point A doon sa link at yung link na yun ay yun yung link number. So kaya A2, it means point A on link number. Ito na sabi ko nga, yung subscript nga yan, ayun yun. So, kung napansin nyo yung subscript na yun, ay ito rin yun. Na ito ngayon ang velocity. Ang velocity ngayon ay hindi natin wag na natin pag-awayan kung capital or small letter kasi parehas lang velocity yan. Pero sabihin ko na kasi sa inyo, ang usually ginagamit natin dito ay capital letter. Capital letter para sa velocity. Ayan. So capital letter nga para sa velocity. Tapos kung napasin niya may subscript. Na yung subscript ay nahati sa dalawa kasi may slash. Na yung dalawang yon ay yung letter at number, tapos sa kabila ay may panibagong letter at number. Letter number, letter number. Na yung unang kombinasyon ng letter number, since katabi niya ay velocity,
ibig sabihin diyan ngayon tayo kumukuha ng velocity. Velocity ng A2. Ang velocity hindi ito pa rin yung unang part. O kaya nga dalawang part siya na kasi may slash. May slash. O yung unang part nga, yun nga yung combination kung saang point tayo kukuha ng velocity. So this means kailangan natin makuha yung velocity sa A2 kasi ito yung katabi. Ito yung directly katabi ng velocity niyan. So therefore, ito ay velocity ayan yan. So yung subscript, it means velocity ng point A on link number 2. So velocity of point A on link number 2. Yun nga yung unang part. Yung nasa pagitan ng dalawang part, ayan yung slash. O kahit yung slash may basa din dyan. Ang basa dyan sa slash ay either reference to or with respect to. So reference to or with respect to, ang madalas na gamitin ay with respect to. Okay, so with respect to ha, ang gamit. So kumbaga ito yung velocity na A2 with respect to O2. At yung O2 ay kaparehas nung napag-usapan natin nung sa displacement. Kaparehas din yan sa displacement. Dahil yung displacement ay yung O at yung O ay yung ground pala, sorry. So with respect to the O2, na yung O ay yung ground, tas yung number 2, yan ay kunong link ang pinag-uusapan dito. So kunong link, ayun yung, kung napansin nyo may number 2, di ba? So it means that this is for link number 2. Ayan. Ayan. So sabihin niya nito ay velocity ng A2 with respect to, ang slash niya ay with respect to O2. Velocity ng A2 with respect to O2. At yung O2 nga, ang O ay nakalaan para sa ground. Tapos yung number ay dyan nga nakakabit yung link number 2. Kaya number 2 siya. Ayan, O2. Si link number. Okay? So, ang sunod ay ito, yung O2 ito, and which is yan nga yung reference point. Yan, reference point is consider na dyan umiikot ang link na ito. Ulitin ko ulit, yung reference point is where the link is considered rotating. Yun nga, itong O2 na to ay sinasabi natin na dyan siya umiikot. Kasi nga with respect to the ground, which is O2, kaya natin sabihin na itong A2 na to, yun nga ay connected sa ground. Meron mga drawing dito. Ayan, ito katulad nito. No? So nandito naman. So for example nga, itong A. Itong A. Ayan. So yung A, dyan natin kukunan ng velocity. Kaya meron tayong velocity ng A sa link number 2. Link number 2 pa rin no? Link number 2. So, yun yung link number 2. Kaya velocity ng A sa link number 2. Tapos sunod ay slash. Ang slash nga ay with respect to velocity ng A2 with respect to O2 at sinasabi nga doon na dito siya umiikot sa O2. Itong with respect to ito ay doon niya siya consider na umiikot. So, with respect to O2.
Anyway, oo, ulit. So, ayun nga 'no, basta yung mamaya ito, yung unang tatlo muna. So, A2 nga, ayan, A sa link number 2, ayan, kaya kung napansin niyo yung velocity ngang ito na A nasa link number 2 at sabi din kanina, ayun pala na hindi, yung unang-una pa, nandun pa sa una, na ang velocity nga at acceleration ay sinusukat dun sa point. Kaya kung napansin niyo rin, ang velocity ay nandun din sa point na yun. Kasi nga ito ay A sa link number 2. Tapos kung napansin niyo, ayan o, diba, ito nga siya na. Kung napansin niyo, ang nakasulat na lang ay A2 at B2. Hmm. Nakasulat na nga lang ay A2 at B2. Kasi nga, ayan o, ito yung sample. Dahil nga ang O2 ay with respect to the ground, ito, O2 ay with respect to the ground. Kaya, sa may salita ay pwede na natin i-omit yung O2. Yan, ganito na lang siya. Velocity na lang ng A2. Kasi nga understood na pag hindi mo isinulat dito, ang reference, yung ang slash, yan o, yung kasunod ng slash, pati yung O2. Kapag hindi mo isinulat dito ang reference, ito ang velocity nito ay considered na naka-reference sa ground. At yung ground, ito nga ang O2. Which is yun nga, no? O nga, para sa ground, kasi nga yun ang usapan natin na ang letter na O ay para sa ground. Tapos link number 2 kasi nga link number 2. At maliwanag din siya dito sa number na to na A2 ay link number 2. Kaya sa may salita, yan yan na, basta pag nakakita kayo ng A2 na ganito lang, yan ay automatically naka with respect to the ground. Ayan. At dahil siya ay with respect to the ground, number 3, yung with respect to the ground na yon ay don't consider yung link na umiikot. At indicated dito, ayan o, yung O2, dahil nga ito ay with respect to the ground, consider na umiikot yung link na yun dito sa ground na to, na O2. Ayan, as indicated, dyan nga siya umiikot sa ground. Itong link na to ay umiikot dun sa ground kasi nga siya ay O2. Yan ay para sa, ano ba to, dahil connected sa ground ay crank. Di ba ganun nga ang crank? Sabi ko sa crank, ang isang joint ay connected sa ground, tapos yung kabila ay pre-umikot. Ito din. So, pre itong gumalaw, pero yung kabilang side ay connected sa ground, so therefore ito ay crank. Kaya ako binanggit yung kasi nga, kailangan sa crank ay connected sa ground. Okay ba ba? Nakasunod pa? Paikot-ikot na rin ako eh. Nakasunod pa ka? Yes po, sir. Yeah, thank you. Yan na. Huling-ulit, pag nga nakakita kayo ng ganito lang, velocity ng A2 lang, hindi naka-declare ang reference. Ang declaration ng reference ay yung slash. Pag wala naka-slash, tapos kung anong point, automatically yun ay to the ground. At ang letter nga ng ground ay O, tapos ang link number, edi ito, link number 2. Kaya ito ay O2. Kaya ibig sabihin din ito, hindi ka pwedeng lumakdaw from 2 papuntang 3. Sabihin ko, hindi A2 magiging O3. Unless otherwise, alam natin sa drawing na iisang O2 at O3. Pero katulad nito, no, wala ka namang ibang link. O, kumbaga ito yung kabilang 3, ito yung 2. Kaya hindi mo ito pwedeng iduktong dito kasi magkahiwalay naman sila. O kaya by default na lang, o yun na lang. By default, iisa lagi ang link number ng reference at ng point na pinag-uusapan. Ang point na pinag-uusapan na A sa link number 2. Ito, A sa link number 2. Ganun din ito, B sa link number 2. Tapos walang nakalagay, yan nga ay with respect to the ground na O2. Yan nga ay connected sa ground. So paano naman pag ganito? Ito nga ay floating link kasi kung napansin nyo, walang kahit anong letter na O. Walang O. Kasi nga ang floating link na ay di nga connected sa ground. Kaya nga kung napansin nyo, walang letter O. At dahil doon, ay di ang reference natin ngayon ay hindi mo makakita ng O. Kasi walang O na letter. Kaya ang mangyari ngayon, yung B sa link number 3 ay with respect dun sa letter D, dun din sa link number 3.
O, D sa link number 3. At yung ano, yung unang set ng number at point, yun nga yung pinag-uusapan. Ito nga yun. Basta itong velocity ito, nasa letter B sa link number 3. Tapos yung reference ay don't consider ng ikot itong link na to, which is nga D sa link number 3. Ayan. At ulitin ko lang ito, pwede mo nang tanggalin ito kasi nga ito ay O. Ito ay hindi O, kaya hindi nyo pwedeng tanggalin. So hindi mo pwedeng sabihin B3 kasi pag tinanggal mo yung D3, yun ay automatically with respect to the ground. Kaya dapat kompleto siya. Tapos ulitin ko ha, yung O2, tama na nakasubscript yung 2. Ito, tama ito na capital letter O tapos subscript yung 2. Ito, kaya hindi ko na sinubscript kasi subscript na siya nung letter B yung velocity. So kapag inilagay ko pa sa babang ito, ay mahirap nang isulat kasi doubling subscript na. Subscript na ito, subscript pa nito. So para hindi na magdoble ang subscript, eh maliwanag naman na ito yung O2, O ground, plus link number 2. Kaya pantay-pantay na lang. Hindi nyo na kailangan ito, isubscript pa. Ganun din yung A2. Nung A2, hindi na kailangan isubscript kasi siya i-subscript na nung main na value which is velocity. Wala nang subscript pa. Ayan, magkapantay na yung height ng O2, ng O at nung 2. Pero pag ganito, pag siya i-join, nakasubscript talaga yung 2. Kasi nga, yung sabihin ng 2 ay link number. Ang O ay yung letter na yon, yung ground. Ang O nga ay para sa ground. Yung number na to ay para sa link na connected sa ground. Ayun, nakalagay din naman dito, link number will always the same for the measure point, which is yung nga nasa unahan na yon. At yung reference point. Ang reference point ay itong nasa pagkatapos ng slash. Ito nga yung mini-measure, velocity ng B sa link number 3. Ito nga ay D3 din, yung reference point letter. Para simple na nga ay magkaparehas itong number na to sa number na yun. Para hindi na malito. Magkaparehas yung number na 3 at yung 3 dito sa kabila. So yan yung subscript pa lang. Kung paano basahin yung subscript. Wala pa tayong pinag-uusapang araw, wala pa tayong pinag-uusapang kung gaano kahaba yung araw. So, sabihin nga na to, A2 ay A sa link number 2 with respect to the ground kasi nga walang nakalagay sa ground. So, ngayon ay i-drawing na natin yung velocity. Ulitin ko ha, ito ay pinapaintindi ko lang yung subscript. Ngayon ay magdodrawing na tayo ng velocity. Na ang velocity ay generally drawn kung saan natin gustong kunin yung velocity. So, for example nga, ito ay B2, edi B sa link number 2. Ito ay D4, edi kukunin natin siya sa D sa link number 4, which is yung gitnang yan. Yung D sa link number 4. Ayan, kaya mapansin nyo, doon sa joint siya nakalagay. Pero pagdating kasi sa relative velocity method, instead na doon sa joint, ayan. Hindi, yun na nga ito. Ito na lang, ayan. So pagdating sa relative velocity method, instead na dito sa mismong joint, ilalagay ang velocity, ang gagawin ngayon, pagsasama-samahin ngayon siya sa isang common point. Ito, nakalagay dito yung common point. Na yung common point na yun ay itong O. Yan. At kaya yan ay letter O kasi yan ay origin. At kaya rin yan letter O kasi nga yan yung O ng ground. O ng ground or pwede natin sabing origin kasi yan yung gitna ng cross. O origin or yung gitna ng cross. Okay. Ito ba yun? Susunod pa. Yan. Basahin mo na. So ulitin ko, yung ibang method doon sa mismong joint naglalagay ng velocity. Itong relative velocity method lang ang hindi na nilalagay sa joint. Yan ay nakasulat siya ng separate. Yan, nakaseparate siya. At pinagsasama-sama ngayon siya sa isang point
na yung point na yun ay yung point O na to. At kaya nga yan ay O kasi origin. O yung 0, 0, kumbaga, 0, 0 nung cross na yun, kung di man pansin ay may cross dyan. Ayan, so kung napansin nyo may cross, with respect to the ground. Tapos, ilagay natin siya dito. Nailagay na natin dito or nailagay dito. Depende kung anong ang usapan. Pero, punta ngayon tayo dito pag managamit na tayo ng relative velocity method. Kasi ito ay hindi basta-basta pinagduduktong-duktong. Ang pinagduduktong-duktong natin ito, depende kung ano ang subscript. Kaya nga mahalaga dito ang subscript. Kaya kung napansin nyo na itong velocity ito, hindi ko dinuktong dito. Tapos tatawagin kong D4. Ganun din ito. Hindi ko ito nilipat dito. Tapos sasabihin ko, yan yung D2. Walang ganyan ngayon ha. Walang ganyan. Kumbaga, ano na lang, sa summary na lang ay, hindi ka basta-basta nagduduktong-duktong ng araw. Meron kasi yung rule na sinusunod sa pagduduktong-duktong at yung rule na yun ay nandun pa rin sa subscript. Subscript pa rin ang masusunod paano pagduktong-duktongin. So, kung paano pagduktong-duktongin, ulitin ko, ini-indicate nga natin ng arrow yung velocity. At dahil nga siya arrow, ibig sabihin meron niyang dalawang part. Ang dalawang part na yun ay yung arrowhead at yung tail end. Ulitin ko ha, yung velocity nga ay in-indicate as an arrow at ang arrow nga ay may dalawang part, yung arrowhead at tail end. Nandun sa arrowhead, doon mo ngayon ini-indicate yung point kung saan mo sinusukat yung velocity niya. So dahil nga ito ay B3, so therefore, yung arrow na yon, andun yung B3. Kasi ang pinag-usapan natin dito ay B3, so therefore ito yung point na nagre-represent sa B3. Tapos nga ito ay with respect to, pero hindi nakasulat. Pagka hindi nakasulat, yan nga ay with respect to the ground. Kaya kung napansin nyo ngayon yung tail end, which is yung reference, doon located ngayon ang reference point. So isa pa ulitin ko ulit, ito nga yung velocity natin. Kung napansin nyo nga, walang reference. At ang ibig sabihin nga, pag walang reference ay with respect to the ground. Tapos the same link ko, ito ay link number 3, ito pa din ay link number 3. Pero katulad sabi ko nga, ang ground ay pwede na nga burahin. Di ko man nabuburahin ha, para masundan. Na ito nga dalawang part na ito, dalawang part din dahil ng arrow at ng tail end. Kaya nga dalawang part yung subscript kasi dalawang part din yung arrow. Yung unang part ay yung arrowhead, na yung arrowhead na yan, nandyan yung unang part ng velocity kasi nga yan yung sukat ng para sa velocity ng B3. O yun ang sabihin nito, kaya nandito yung B3. Yan. Kaya naglagay ng ganyan kasi yan nga yung velocity ng B3 dito. Yan, ganyan. Tapos with respect to O3, again, O nga lang yan, pero dahil same ang link number ng 3, ito ay 3 din. At dahil siya O, so dapat ang tail end ay located sa O. Yan. Kaya kung napansin nyo, ang tail end ay nasa O or origin. O na lang, O. Again na, huling ulit, B3, burahin ko na to, B3, so dapat nandun yung arrowhead sa B3. Wala nga nakalagay na reference. So therefore, ito ay with respect to the O and origin. O or origin. Mas ganun din yung isa. Yan nga D3. So velocity ng D3 ay una D3, kaya siya yung nasa arrowhead. Yan D3. Tapos yung tail end ay wala nga nakalagay, kaya na O3. O3 din. Ganun lagi ha, yung subscript. Yung tinutukoy na velocity dito ay nga yung arrowhead. Then yung nasa reference
ay nandoon ang tail end. Ito na lang, ito. Mas kita kasi dito. So, pag sinundan natin ito, sa una munang set nga ay D3. Kaya kung napansin nyo itong linyang ito, doon nakaturo sa D3. D3. Tapos sunod ay with respect to. Ang with respect to ay yung location ng tail end, which is B3. Kaya kung napansin nyo, tama itong arrow na to kasi nasa D3 ang arrowhead, nasa tail end yung with respect. At ulitin ko lang ulit, hindi mo pwedeng tanggalin yung B3 kasi hindi naman siya with respect to the ground. Kaya nga siya pag ganito. Ngayon, kung bakit ito pa ganito, bakit ito pa ganito, bakit din pa ganito, yung direction ng arrow na yan, yung direction ng arrow na yan ay depende sa type ng link. Kanya-kanyang type ng link, may kanyang paraan kung paano i-indicate yung arrow na yan. Yan. Kumbaga nga itong arrow na to ay hindi lang basta ginanyan, may basihan. At ang basihan, edi ko ng type ng link. Pag ganun at pag ganun. Okay na yun. O, basta yan. Point, yung una laging combination, ay yun yung velocity pag-usapan. Yung with respect to, dun nga lagi nakakonect sa ground or origin. Ground or origin. Ulitin ko ha, wala pa tayo sa ano ha. Ine-explain ko pa lang kung paano basahin. No, kaya ine-explain ko ngayon ay para pagpunta ko ngayon sa ah, velocity, sa relative velocity method ay nagets bakit nandun yung arrow, nandun din yung tail end. Kasi yung naobserbahan ko ay kahit na-explain ko na ay hindi pa rin magets bakit nandito sa B3 ang arrow na to. Kahit ito yung B3 na nakalagay sa velocity. Tapos hindi mo nga makita kasi walang makita dito na hindi nyo nga makita kasi nga hindi siya na-reference. Hindi na nga dineklara sa reference. Kaya nga ito ay O3. Adi O. O na lang. Okay? Ako muna, bago mo dire-diretso naintindihan pa ang discussion Yes po, natin. sir. Okay, thank you. Para maliwanag nga ha, wala pa tayo sa relative velocity method. Magkakaroon lang tayo ng relative velocity method once na napagduktong-duktong na natin itong mga to. So dito ay in-explain ko pa lang kung anong ibig sabihin ng subscript at kung anong location sa magkabilang side ng arrow. Again, para masabing pag ganito ang direction na to, pag ganito ang direction nito, at bakit ganito to kahaba, bakit ganito yung kahaba, ay yung susunod. So ang susunod ay magnitude. So para sa magnitude ng velocity, ay kukunin natin yung layo ng point doon sa pivot point. Ayan, no? So product of the distance of the point to its pivot point, which is ito. Ayan. So kung ang pinag-uusapan natin ay A2, dahil ito ay A2, yan yung A2. So ang kailangan mo ay yung point na pinag-uusapan, which is point A, kasi nga yun ay point A, yun ay point A. Tapos susukatin ang layo niya doon sa pivot point. No? At kahit nga hindi nakalagay, ito yung letter, ayun nga, no, wala naka-indicate na letter dito. So therefore, yan ay O. Tapos the same link number. Kaya yan ay O. Kaya meaning, yung layo mula sa ground papunta doon sa point A, it would be O2A. Yan, O2A. Okay, O2A. Yun yung distance or location ng velocity from the origin. Dito. To its pivot point. Pivot point pala, hindi origin. Pivot point. So ito yung pivot point. Ang pivot point nga ay O2. Tapos, product nga yan sa dalawa. So ito yung una, distance ng point to its pivot point. Again, yung point nga yung unang combination ng letter at number. At yung padalawang part ng
value ng velocity or yung magnitude, dapat pala yung magnitude na lang ito. Instead of value, magnitude. Yan. So yung magnitude ng velocity ay product nga ng distance at ng angular velocity. Na yung angular velocity, madali lang matandaan kasi yan yung omega, kasing angular velocity, omega. Tapos link number, kaya may 2 dahil nga ay pertaining to link number 2. Ibig sabihin yan, ganyan kabilis umiikot dahil nga angular velocity ang link number 2. Ganyan kabilis umiikot ang link number 2. Yan, omega 2. Yan ang bilis pag-ikot. Mamaya yung number 2, ito muna. Kasi itong una, with respect to the ground, kaya kung napansin nyo nga, wala ang O2 dito at ang O2 ay nandun sa layo. So, paano ngayon pag ganito, no? Walang with respect to the ground. O edi, same idea pa rin as kanina. Kukunin ko sa ang point ang pinag-uusapan, ito nga ay B3, sa point B. No, at ang layo niya, di yung pivot point, ang pivot point nga itong padalawang ito, which is D3. So D, talik number 3. O tapos ayan. So yan yung kanyang distance na BD, BD, kaya BD, BD. Tapos nakamultiply nga yan dun sa angular. So, hindi pala, angular velocity ng ikot ay, ano ba ito? Clockwise, no? Clockwise nga. Hindi, saka na muna pala yun. Basta distance muna. Magnitude pala muna, wala pa tayong arrow, wala pang direction. Magnitude pa lang tayo. So, magnitude ng velocity ng D3 with respect to D3 ay product ng layo ng point B, kaya nga point B, kaya point B, doon sa pivot point, kaya D dahil D3, tapos multiplied by the angular velocity na link number. So dahil nga ito ay C3 at D3, kaya C, at yung D ay yung pivot point, kaya CD, yung CD. Tapos multiply ulit ng omega 3. So yun nga yung pagkuha ng magnitude. Kuha nga ng magnitude, yan ay product ng layo mula sa pivot point multiplied by the angular velocity. Meron pa akong nilakdawan dito. No? Ito, can also determine using proportionality line because velocity is proportional to the length. Kung saan yung proportionality line, ito yung nakikita nyo linya kapag papunta sa considered na pivot point. Ito nga ay D3, ang pivot point kaya papunta doon sa D, sa link number 3. Ang linyang yun, ito naman ay papuntang O2 kasi nga ito ay 9. Di lang naka-indicate pero pare sila ang O2. Na yung line na yan, yan yung nagsasabi na paglayo mo mula sa O2 ay lumalaki yung value na yan, yung velocity ng point na yun, velocity. Ganun din dito na. Kaya nga point D, kasi nga habang lalayo ay nabilis ang velocity. Kaya nga may yan. Ito yung nang-indicate na habang nalayo ka sa D, yung taas ng linya ay mas lumalaki. B3, D3. And ito na nga yun. Ang sunod nga natin yung pag-usapan ay proportionality line. So ito yung proportionality line. Kaya nga proportionality line kasi nga linear din ang change ng angular velocity. Depende sa layo dun sa pivot point. Paglayo nga, yan. So yung nag-indicate ng paglayo ay yung layo ng proportionality line mula dun sa link. So habang nalayo ka, ayan, nahaba yung line na napoproduce mo kasi yung linyang ito ay sa palayo. Ito, puro palayo. Yan, papalayo.
O yan nga yung para sa magnitude. So magnitude nga ay yung layo ng point sa pivot point multiplied by its corresponding angular velocity. Ngayon, para sa direction, katulad sabi ko nga kanina, depende yan sa type ng link. Kanya-kanyang type ng link ay merong paraan kung paano ilalagay yung direction. So ito yung sunod-sunod. So ang mali ko dyan, aayusin ko pa to ha, aayusin ko pa to. Hindi, basta aayusin ko pa to. Kaya kung aayusin ko pa to, pagbabalik rin ko yung dalawang ito. So dapat ay crank, tapos slider, tapos floating. But anyway, kahit ganyan yan, pwede pa naman natin ituloy. So tandaan na ang direction ay depende sa type ng link. Itin ko ulit, ang direction ay depende sa type ng link. So kung napasin nyo, hanggang dito, wala akong binabanggit na iba't ibang klase ng link kasi pare-pares naman sila. Pare-pares. Kahit yung pagkuha ng velocity ay parehas na yung distance at angular velocity. Kahit ganito. Yan pa rin yung distance multiplied by angular velocity. Kaya ngayon, diretso tayo ngayon sa direction. Kung paano ngayon iaharap yung velocity. Kumbaga, bakit ito? Bakit ito pa ganun? Bakit ito pa ganun? Bakit ito pa ganun? Bakit hindi pwedeng pataas? Bakit hindi pa ba? Okay? Okay? Eh. So, una muna nga ay crank slash rocker. Ano? Crank slash rocker kasi nga ang rocker ay kapares ng crank, hindi lang to makaikot ng 360. Ayan. So, crank at rocker muna. Ayan. So, para sa direction, direction na pinag-usapan natin ha. Ulitin ko, ito nga yung magnitude. Ayan nga, papalitan ko ng magnitude. Yung magnitude ng velocity ay product ng distance at ng angular velocity, yung mga omega. Omega 2 para sa link number 2, omega 3 para sa link number 3. Ito yung magnitude. Ito nga ay kung paano i-drawing yung arrow. Yung arrow ay nasa arrowhead yung nakalagay dun sa velocity. Tapos yung reference ay ito, tail end. So yung nga paano i-drawing, ito ay notation. Ibig sabihin ng subscript. Ayan. So, kung napasin yung progress ng ating ng itinuturo ko sa inyo, unti-unti. So okay na yung magnitude. Ang magnitude niya ay palaging ganito. Product ng layo at ng angular velocity. Yun lagi ang velocity. Yung layo at angular velocity. Tapos meron nga tayong tatlong tinitingnan na type ng link. Paalala lang ha, meron nga tayong 4 na type ng link. Ang kulang dito ay fixed link. At ang fixed link hindi nga gumagalaw kaya hindi na kinukunan nyo ng velocity. Kaya wala na ditong fixed link. Tapos, special case kasi yung floating link, kaya ang floating link ay dapat ay nasa dulo. So simulan ko muna sa crank slash rocker. Ulitin ko ulit na ang crank nga ay nakakaikot ng 360 at kapag napigilan mong makaikot ng 360, nagiging rocker. Pero pag tinanggal mo lang yung restriction niya, babalik yun sa pagiging crank. So kaya pinagsama ko na yung dalawa. So, crank o rocker. Tapos nga, meron tayong dalawang klase ng direksyon. Isang general direction at isang exact direction. So para sa general direction, ang para sa crank o rocker, ang velocity yun ay perpendicular to the link. O general direction na, general direction. General direction para sa velocity. Ito yung general direction niya na perpendicular sa link ito. Ito ulit ang drawing natin. Ayan, so ito yung drawing. Hindi kasi move.
Masyadong zoom in pa ganyan. Ayan, kaya na lang ha. So, dalawang klase ng measurement. Isang, ano pala, direction pala, sorry. No, dalawang klase ng direction, isang general direction. Ang general direction ay perpendicular sa link. Ang pinagkaiba niya dito sa exact direction is yung general direction ay kahit wala pang value, yung velocity natin, ay alam natin yung posible niyang magiging direction. Hindi yan isa, dalawa lang yan, dalawa. Kumbaga, araw nga yan. So, paano ngayon i-drawing yung araw? Yung pagdodrawing ng araw ngayon, pag walang tayong sinusunod na pagkakasunod-sunod, yan ay pwede mong i-draw ng pag ganun, pag ganun, pag ganun, pag ganito. Basta kahit anong direction, pwede yan. Kasi point tapos arrow di ba? Pero dahil ang pinag-uusapan kasi ay point sa pivot point na to. So kaya ang magiging direction ng velocity ito is perpendicular sa link na to. At yung perpendicular na yun ay yung indicated dito sa drawing. No? Parehas itong block na to, yung may value, at yung approximate niya. No? Approximate ba? Or yung another direction. Ito. So minsan itong point na to ay dalawang direction. Papunta doon, ano ba to? Upper left. Yan. Ito ay pa upper left na direction or pa lower right. Ulitin ko ulit na yung point B ay either magpo-point papunta dito, upper left or lower right. Yun na, upper left or lower right. Yun nga yung general direction. Yun yung general direction. Kasi nga, hindi pa naman natin alam yung value ng velocity, kaya pwedeng papunta doon or papunta dito. As long as, siyempre, yung arrow na yan ay perpendicular doon sa link number 2. At para malaman yung exact na direction, kasi nga dalawa nga yan, o down to 2, pero magka-opposite ng direction, papunta doon or papunta dito. So para malaman yung exact direction is dictated by the direction of its angular velocity na omega. Yan. So dahil pag ganito ang ikot, ano ba to? Counter. Yan. So pag counterclockwise, tama. Dahil counterclockwise ang omega 2, so dapat susunod yan yung velocity. Kaya kung napansin niya nga, papunta dito yung nakaitim na velocity at yung mayroon pang proportionality line. Kasi nga yung direction na yan yung tama para sa omega 2. Ng omega 2 ay running at a counterclockwise direction. Tama, counterclockwise, kaya dapat itong arrow na to would cause a counterclockwise direction. Kaya kung napansin niya, papunta silang upper left corner. Kaya ito ay hindi ko na ginawang itim ay para hindi kayo malito. Kasi bakit dalawang itim? Akala ko ba ito lang. Ito nga i-indicate ko yung other possible. Pero laging sa dalawang yan, isa lang ang pipiliin. Kasi depende sa ikot ng omega 2. Okay na. Depende sa ikot ng number 2, yung arrow na yan. Kaya nga pag ganon, ay para nga masunod yung ikot ng omega 2 na counterclockwise direction. Ito nga, as ito. Ito yung proportionality line. So, velocity ng crank is proportional to the length of the link. At yun nga yung, ito nga yung proportionality line. Paglayo nga ng point sa pivot point ay paglaki ng velocity. Yung magnitude. Magnitude ng velocity ay paglaki. Ayan. So, indicated dito, yun nga na paglayo mo doon sa auto ay paglayo ng point na to doon sa link. Yan, kaya nga pa-diagonal yan. Kaya nga ito, kung napansin nyo yung B2 ay mas malaki kaysa sa A2 kasi mas malayo siya compared to A2. So yun yung, ito, ano ba, pang ilan ba ito? Patatlo yan.
Yung magnitude ng velocity ng crank ay proportional sa length. Ganyan, ito yung general direction. Nagge-general direction kapag walang value ng omega 2. Kasi nga, katulad sabi ko kanina, magde-decide yan ng omega 2. So, kung walang value ng omega 2, hindi meron kang last 2 na direction. Isang pag ganon at isang pang ganito. Ganun din ito. Isang pag ganon, isang pang ganito. Tapos, nabanggit ko na rin to yung kanina, pero idagdag ko lang na yung R ay applicable pa rin dito. Ang R nga ay yung buong length ng link number 2. Kaya nga nakalagay dito yung R2. O yun nga lang, wala kang O to A. Yan nga ay buong link, kaya buong link na O to B. Yan na, yun. Ang pinagkaiba ng dalawa, kung napansin nyo yung O to A, walang R2. Kasi iba yung O to A. O to A, ay iba. Kaya pagdating sa O to B, which is nga yung buong kahabaan ng link, kaya ang yung O to B ay pwede mo rin tawaging R. Pero para simple, ay ito na lang gamitin natin ito. Naka-letter at letter at omega 2. So yan yung um, direction para sa link number 2. Para sa crank mo. Ikot, papunta doon. Yun yung para sa crank. Now, bago ko dumiretso dito sa slider, tanong nga, tanong, wala naman. Hindi, reaction na lang pala. Reaction na lang. Lipat na lang ako ng reaction. Kung nasusundan pa natin, ay thumbs up na tayo. Thumbs up na lang. Ayan, salamat. Salamat Ayan. Salamat naman at nakikinig pa. Yun nga. Tayo, ang ginagawa ko ngayon ay ipinapakita ang direksyon ng velocity. Kasi nga ang magnitude ay ang product na yan. Ito ang magnitude. Inayos ko pa nga ito, kaya ito nandito pa din. Pero hindi naman siguro masamang ulitin ulit na ng magnitude ay product ng layo at ng angular velocity. Yan yung magnitude. Tapos ang sunod ay slider. So yung velocity ng slider ay dalawang nakalagay dyan, parallel slash tangent. Parallel slash tangent. Isa-isahin ko muna. Yung parallel ay parallel dahil kapag ang slider ay nag-slide sa flat surface. At yung parallel ay yung parallel ng velocity doon sa ground. Kasi nga horizontal ang ground, so horizontal din yung velocity. Kaya itong dalawang ito ay parallel. Pag ganun. Okay? Tapos yung pagiging parallel, kung di pa natin alam ang direksyon, ay pwede rin siyang pakabila. So yan, idadagdagan ko pa ng pakabila, kaya either papunta doon or papunta dito. Katulad din kanina, yan. Lalagyan ko rin ng katulad kanina. So, katulad sabi ko kanina, ang velocity ay papunta doon or papunta dito. Kanina naman. Papunta dito or papunta doon. Para malaman kung anong direksyon, ito ang masusunod, yung omega. Dito ay mamaya na yung omega. Yan. Pero ang velocity nito ay either papunta dito or papunta doon. As long as yung linyang yun ng velocity ay parallel dun sa ground. Yun yung term na parallel dito. Ayan, parallel. Itong tangent naman ito, ito naman ay para sa, ayan. So kung napansin nyo dito, hindi palaging flat ang surface ng pinag-i-slide ng slider. Pwede rin siyang curve. Curve na pa ganon, curve na pa ganito. Okay. Ulitin ko, curve na pa ganon o curve na pa ganito. Na ito nga ay
Dahil nga ipapasok ay concave, ito ay palabas, kaya convex. Pasok concave, ito ay convex. At yan ngayon papasok yung tangent. Walang tangent dito ha, parallel lang. Ito, walang parallel, tangent lang. Na tangent naman siya doon sa path na napoproduce ng point na yun. So, ang kulang ko dito ay maglalagay ako dito ng curve din na line, na yung line na yan, yan yung nag-indicate ng path ng point D. At kung napansin nyo ngayon, yung velocity ito ay tangent ngayon sa curve na yan. So, ganun din dito. So, gawa ko dito ng path na curve. Mali na naman. O, basta yan. Ayan. So, path na curve, yan ang ano, na kung saan, sa pa nga, last na, last na. Ayan. Yan na. Na kung saan yung velocity ito ay tangent dun sa curve. Yan kasi hinabol ko. Na kailangan yung velocity yan ay tangent ngayon dyan sa curve. At yung curve na to, di same curve dito sa ilalim. Yung curve na ito, ay yung curve na tong pula ay same curve dun sa ilalim. Yan. O, kaya dalawa yun ha. Again, yung parallel at tangent ay parallel para sa flat surface at tangent para sa curved surface. Parallel or tangent. Ako saan, dito muna ako bago ko, yan. Ang nakalagay kasi dito ay flat surface. Pero mamaya mo na yung flat surface, dito muna ako sa curved surface. At dahil nga siya ay curved ang surface, ibig sabihin, yan ay arc or part ng circle. At dahil siya ay part ng circle, ibig sabihin, meron niyang center. Ulitin ko ulit, ito nga ay arc or part ng circle. At kapag circle, ibig sabihin, meron niyang center. At yung center ay doon umiikot itong slider na to. At dahil umiikot, edi yun yung ground, yung opor. Kasi sabi ko nga ang ground ang considered na pinag-iikutan. Kaya yung pinag-iikutan ng link number 4, edi yan yung opor. Nakaturo na lang ako kasi somewhere siya dito sa taas. Pero arc pa rin yan, meron yung gitnang pinag-iikutan. Ang alam ko ang center nito ay nandito pa sa lagpas ng papel. Kaya itinuro ko na lang na nandun sa taas yung pivot point ng arc na ito. Ganon din dito, ayan, itinuro ko na lang sa baba kasi bitin na yung papel. Pero yung pivot point nito nandun sa baba. Tinuro ko na lang. At dahil nga siya pivot point, di may radius ngayon ng circle. At dahil may radius ng circle, o di may ano na siya, may layo ngayon. Yung layong yun ay parang yung sa crank. Yung distance na to, na O40, ay parang crank na kabilang point ay connected sa ground, tapos yung kabilang point ay yun nga yung nakakaikot. Yun nga lang, wala kang physical na link na nagduduktong papunta sa ground. Kaya nga pwedeng ituro na lang. Kasi walang mismong link kang makikita na ito nga ay connected sa ground. Kasi nag-i-slide lang siya dito. Ngayon, kung itong slider na nag-i-slide sa curved surface ay may pivot point, ulitin ko ulit na. Kung itong curved na surface, ito nga slider in the curved surface ay may pivot point. Ito ring kabila na moving in a straight line ay meron din niyang pivot point. Yan, pivot point. Yun nga lang, yung location ng opor, ang location nga ng opor ay ayun, kaya may nakaturo doon, instead na nakaturo sa opor, ang sinasabi nito na yung opor ay nandoon sa infinite. Yan. Ang location ng opor ay nasa infinite. Kaya nakaturong ganyan ay sinasabi nito na yung opor ay nasa infinite. O yun ang pinagkaiba nito dito. Bagay meron pa rin siyang considered na pivot point, yun nga lang ay located siya sa infinite.
na yung pivot point, ayan, basahin ko na dito. So, siya ay flat surface na ayon, slider in a flat surface is considered a crank na kung saan yung point of rotation is located at the infinite on either sides of its path. So, yung O4 ay located either dito sa taas or dito sa baba, pero hindi sabay. Oh. Ano nga kasi, kaya hindi natin ma-check kasi infinite kasi. So, hindi mararating, kahit puntahan, hindi mararating kasi nga nasa infinite. Hindi rin makikita kasi nasa infinite. Ah, kaya pwede yung lumipat mula sa taas pupuntang baba kasi nga siya ay nasa infinite. Pero hindi pwedeng maging sabay. Katulad sabi ko, hindi pwedeng maging sabay ha. Kung dineclare mo siya nasa taas, edi nasa taas. Kung siya dineclare mo nasa baba, edi nasa baba. Pero not at the same time. Ayan na. Kaya nga either ang term dito. O, hindi siya pwedeng mag-exist, mag-exist sa magkabilang side at the same time. So isang side lang at a time. Tapos, nagmo-move siya along with the slider. At ito yung isang pinagkaiba nito dito. So ito na lang. So ito. Burahin ko na yung path na ginawa ko ito para maliwanag. So, kunyari itong slider na to ay manggagaling dito, iikot siya dito sa kabila. Iikot siya dito sa kabila. So, pag nag-slide siya pa ganyan, yung pivot point na to ay mananatili dito sa taas pa. Kasi nga siya yung radius. So, pag nag-slide na pa ganyan, hindi gagalaw yung O4. Nag-slide na pa ganyan. O, ganun din itong nasa babang ito ha. Ganun din ito. So, pag ito ay nag-slide na pa ganyan, yung location ng O4 ay nandun pa din sa O4 na yun. Ngayon, pagdating ngayon dito, sa sa slider, moving in a straight line, pag ito ay nag-slide, dito na lang nga, itong initial position na to ay nag-slide dito sa bago niyang position, ang mangyayari ngayon, itong line na to, na nag-indicate ng location ng O4, which is nasa infinite, ay kasabay niyang gagalaw. Yan. Kaya mula dito sa line na to, ilipat ngayon dito. Hindi, yun na nga yan. So, yung sinasabi dito, will move along with the slider. So, ito ang pivot point na to na nasa infinite, pag ito ay nag-move pupunta dito, kasabay niyang gagalaw yung pivot point na yan. Yan. Kasabay ito to. Na nasa infinite din. Yun ang pinagkaiba nito dito. Kasi nga ito, naka-stuck lang siya dun sa gitnang yan. Whereas dito, kasabay siyang gumagalaw kasi nga siya ay flat surface. Ayos pa? Nakakasunod pa? Nakakasunod pa? Yes po, sir. Okay, thank you. Yan. So, yun yung para sa slider. Ang sunod naman ay floating link. At kung napansin niya, ang gamit kong term ngayon sa velocity ng floating link ay relative velocity. Kanina pa ako velocity at velocity. Yan, velocity. Kaya yan ay velocity kasi itong dalawang ito ay laging with respect to the ground. Yan. Kaya ibig sabihin, wala siyang ibang pwedeng velocity kundi naka with respect to the ground. With respect to the ground, ito rin nga ay with respect to the ground. Hindi, ayun yun. Yung D4. Ayan. Kung napansin nyo, wala kang naka-indicate kasi nga yan with respect to the ground. Yung velocity ng D4 na yan. With respect to the ground, ito nga ay with respect to the ground. Okay? Ito nga yung relative velocity, yung floating link na ngayon. Dahil nga, hindi indicated yung ground. Kaya ngayon, depende ngayon. Relative ngayon siya. Relative. Bakit ngayon naging relative? Kasi depende ngayon kung anong point ang pinag-usapan. No, hindi siya laging nakapik sa D. Katulad na napansin niyo, yan, no? Yung isa ay B. Yan. At pwede yung mangyari sa floating link.
Na, ayun nga. So, same link, link number 3, pero magkaiba yung ano, napansin niyo na magkaiba yung arrow ngayon, depende ngayon kung ano ang reference. Kung point D or point B. Kaya nga depende pa. Tapos, ay nga, nakalagay nga, no? Kaya nga dito ay relative, kasi sa may salita ay depende kung anong pinag-uusapan. Ito kasi mga to, lagi kasi siyang naka with respect to the ground. With respect to the ground, with respect to the ground. Kaya laging mga yan, with respect to the ground. Iisang velocity. Ito ngayon ay depende, kaya nga relative. Kailangan mahalaga kung saan ka naka-reference. Sa point D, sa point B, kahit itong C, pwede rin yan. Hindi ko na nga lang sinulat at dadami. Pwedeng point D, pwedeng point B. At tapos masusunod pa rin ay ano, hindi ko na nga lang, ayusin ko pa nga ito, assuming nga na ang ikot ng link number 3 ay pag ganito, kasi pag ganun yung arrow, ano ba to? Clockwise? O clockwise. So yan nga yung omega 3. O yan yung omega 3. Kasi katulad sabi ko nga, yung pivot point ay doon nga considered na umiikot yung link na yun. So pag lumipat ka ngayon dito sa baba, no, ano na lang, inilipat na lang sa point B. So kapag inilipat yung reference from point D to point B, ang direksyon ng angular velocity ay hindi magbabago. Siya ay mananatiling clockwise. Kaya nung lumipat dito, kung napansin yung arrow ngayon ay pababa ng ganun. Kanina, ito sa point dog ay pataas, almost pataas. Kasi pag ganun nga yung ikot, so kailangan ay masunod ang ikot ng omega. Kaya pataas na ganun, kasi clockwise. At yung clockwise direction, ngayon inilipat natin sa point B, kaya nangyari, puro sila ngayon pababa. Parang ganun, parang ganun. Kaya nga, dapat ay maliwanag sa floating link kung ano ang kanyang reference point. Na ulitin ko ulit, kaya mahalaga sa floating link kung ano ang kanyang reference point. Kaya nga ganun kasi nga walang ground. Wala kayong makitang ground, wala kayong makitang O3. Yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin basta B3 kasi walang O3. Na kung saan, iba pa, kung with respect to the ground, no? Velocity on floating link, which is relative to the point on the link is, ito na lang, yung drawing na lang na to. Yung velocity with respect to the ground ay ibang-iba ang direction niya kapag with respect to the point doon din sa link. Ayan. So kung napansin niyo, no? Ayan, no? May pag-ganon na, no? Pag-ganon at pag-ganito. Kasi nga ibang usapan kapag with respect to the ground at iba kapag with respect to the point. Kaya nga, no, kaya nga ito, ayan, kaya nga sabi ko nga dito, relative, kailangan malinaw kung saan ang reference kapag floating link. Isa pang ulit na, isa pang ulit. Ito nga, kaya nga ito yung mga velocity lang. Kasi nga, yan ay maliwanag na laging with respect to the ground. Wala na siyang ibang pwedeng reference kundi with respect to the ground. With respect to the ground, with respect to the ground. Hindi na nga lang nakalagay doon. Pero yun nga yung slash. Yun nga, kaya nga may opor. Opor at opor. O ang ground nga nito ay located sa infinite. Pero kung napansin niyo pa rin, nakapatong siya sa ground. Kaya yan ay with respect to the ground pa rin. Na pag floating link, yan, maliwanag, kailangan maliwanag ngayon kung saan siya naka-reference. At kada reference ay may kanya-kanya ngayon direction ng velocity. Sa may salita, sa floating link, mahalaga ang relative velocity. Ang dahilan kasi, doon kasi nangyayari nga rin ang transfer ng motion from one link to the other sa floating link. Kaya mahalaga ang floating link. Yan. Ito yung point B. Katulad sabi ko nga, pag ganito pa rin yan. Ang ikot pa rin yan ay counterclockwise. Di pala. Yan. Ang ikot niya pa rin ay clockwise. Kaya kapag ganon, ito, dahil with respect to the ground,
Basta ano muna yan, clockwise pa rin yan. Basta mas magiging maliwanag yan kapag nandun na tayo sa pagkuha ng ground. Yan. Basta nga sa ngayon ay paganyan muna with respect to the ground. Yan. Kaya D3 at B3. Okay? Yun lang naman ang tatlo ha. Yung tatlo lang yon ang type ng link. Ang pang-apat nga dapat ay ground, ang ground ay hindi gumagalaw. Kaya yan, ang velocity ng ground ay zero. Kasi nga hindi gumagalaw. Ngayon, pagduktong-duktongin na natin yung tatlo. Ang tatlo nga yun ay yung crank, floating link, at yung slider. Yung crank, floating link, at yung slider. Tapos syempre, pagduduktongin natin sa joint, ito yung joint, ito yung joint. Ngayon, itong point B ngayon na to ay located sa dalawang link. Yung B sa link number 2 at yung B sa link number 3. Ganon din yung D. Huwag niyo muna intindihin yung A at yung C. Basta yung B sa link number 2 at yung D sa link number 4. Ayan. So yung B ay 2 at 3, ang D ay 3 at 4. Ang D ay 3 at 4, B ay 2 at 3. Ayan. 2 at 3, 3 at 4. At since pinagduktong natin sa joint, yung point B, ang mangyayari ngayon, yung velocity ng B sa link number 2 ay dapat kapares lang din ng velocity ng B sa link number 3 as expressed dito. So, once na pinagduktong natin na yan, yung velocity nga ng B2 ay parehas sa velocity ng B3. Since it doesn't matter na ang link number kung mapa 2 or mapa 3 kasi parehas naman sila. Kaya ang mangyari na lang ay i-indicate na lang natin yung joint letter, velocity ng B. Ganun din itong kabilang ito. So dahil nga parehas yung velocity ng D3 sa D4, kaya yan itatawagan na lang natin velocity ng D. Velocity ng D. Velocity na lang to ng B, velocity na lang to ng D. Para maliwanag itong dalawang ito ay, itong D3 at B3, yan ay with respect to the ground talaga. Hindi na nga lang naka-indicate ha. Yan. So sabihin, ang velocity ng B with respect to the ground ay kaparehas ng B din with respect to the ground din. Kaya parehas na. Di syempre, ito ay 3, ground ng 3, ito ay ground ng 2. Ganon din ito. Ground ng 3, ground ng 4. Consistent yun ha. Hanggang ngayon, wala napapaltan doon sa lahat ng sinabi ko. Ako muna, bigla akong no, bigla nag-iba na, nasusundan pa nga ga. Kahit thumbs up na lang kung nakakasunod pa. Ayan, salamat. Salamat. Susundan pa ha. Pag may tanong ay magtatanong ha. Oh, na tayo, punta na tayo. Ito na yung sinasabi ko ngayon na relative velocity. Ito na ang relative velocity. Ayan. Ito na yung relative velocity na proper. Ngayon, kung ang input na velocity ay yung point B, at gusto na ngayon natin malaman yung velocity ng kabilang point, which is point B. Again na, ignore nyo muna yung E at yung C. Kaya lang yun nandyan ay, yung drawing kanina ay pinagpatong-patong ko lang yan. Kaya ito ay same angle din nung kanina, ito rin same angle, ito yung pinaikli ko lang, pinutol ko lang yung line na yan. Kaya ulitin ko, kung ang link number 2 ang i-consider nating input link, ayan, nandito. Tapos ang target natin gustong kunin ay yung velocity sa point D, kaya naka-arrow pabalik. Ang mangyayari ngayon, mayroong kailangan tayong idagdag sa point B, sa velocity ng point B, para makuha yung velocity ng D. At yung idadagdag na yon ay yan yung relative velocity. Isa pa, ulit, isa pa. Ulit. Lagi nga may input, isang input. Tatanda na, lagi may isang input. Bakit kailangan ng isang input? Kasi nga, yun yung one
sa 1 degree of freedom na mechanism. Kailangan may isa kang input at yung input na yun ay velocity. Kaya sa dalawang ito, dapat ang isa dyan ay input at yung kabila ay output. Kaya nga muna, ina-assign ko muna itong velocity ng B as our input at yung velocity ng D as our output. So kung gusto natin kunin yung output na velocity ng D galing sa velocity ng B, itong input natin ngayon ito ay dadagdagan natin ng kung ano man ito. At yung kung ano man na yon ay ito, at para malaman yung subscript na to, ang gagawin ay iti-treat na parang multiplication. O kahit ito yung plus multiplication, na ang gusto nga natin makuha ay velocity ng D mula sa velocity ng B, na ang D ay multiply natin ng D over B. Kaya D over B, para cancel yung B, edi D equals to D. Pero, hindi multiplication na, kumana ha. Para maliwanag ito, ako lang may gawa niya na, wala yan sa ibang libro. Kaya ko yung ginawa ay para maintindihan kung bakit ito ay D over B. Or D with respect to B. Kasi parang divide siya, di ba? Kasi slash ay parang divided by. Di divided by, edi pag multiply yan. Ayan. So pag ito, may multiply mo doon, mali, natitira yung D. Ayan na. Isa pang ulit. Isa pang ulit. From the top, dito. So dito, dalawa nga yung velocity. Kaya dalawa kasi yung isa ay input, yung isa ay output. Ganun lagi, input, output. So mula sa input, gusto mong kunin yung mula sa input, gusto mong kunin yung value ng output. So kaya ang gagawin mo, yung input na velocity ng B ay dadagdagan mo ng relative velocity para makuha yung velocity ng output na D. At yung idadagdag mo ng relative velocity ay parang i-divide para yung division na yan, i-multiply natin dito, ay equal doon sa kabila. Ayan, equal pa rin yan, pare-pares na equal. Yung subscript ay ito, ay multiply no yung D over B. Para maliwanag itong part na to, hindi nyo kailangan isulat yan. Itong part na to, hindi nyo rin kailangan isulat yan. Kaya ko lang isunod ito at ito ay para maintindihan kung bakit naging ganito ang ating equation. Bakit ang velocity ng D ay equal sa velocity ng B plus velocity ng D with respect to B. Ito na. Yan na yung relative velocity na proper. Ito na. Ito na ang start ng relative velocity na proper. Kasi na yan, nag-plus na tayo ng relative velocity. Ayan. Kasi ito nga yung ating magiging working equation. Ito nga kaya nandito itong mga to, yung extra yan ay para maintindihan ko bakit tayo nag-up dito sa equation na to. At bakit mahalaga yan? Kasi yan yung magiging drawing ngayon natin. Ito. Yan. Ito nga equation na to, ito yung equation kanina. At yung equation na yan ngayon yung magiging itsura ng drawing natin ito. Na, yun nga, yung velocity ng D, wala ngang indicated na reference, kaya yung tail end ay nasa O. At yung arrowhead, yun yung letter D, kasi letter D, letter D. Meron din yung B, na walang indicated na reference, kaya yan ay tail end ay O, ang arrowhead ay letter B. Tapos ito ay D with respect to B, yan. Ibig sabihin yung B, nandun yung tail end, at yung D, nandun yung arrowhead. At kaya pinag-plus kasi, kung napansin nyo, doon sa point B, doon nagkaroon ng head-to-tail method. Yan. Dinuktong natin itong D with respect to B, yung tail end doon sa arrowhead ng B, ng velocity ng B. Yan. Zoom in ko nga ulit. Zoom in. Isa pa. Yan. So ulitin ko, kaya ito'y plus kasi doon nangyari sa point B, yung tinatawag na head-to-tail method. Yan, yung head ng point B
or arrowhead ng point B ay dinuktong sa tail end ng D with respect to B. Tapos yung equal ay doon ngayon nagkasalubong yung dalawang arrow, which is yun nga yung point D. Yung equal sign na to ay yung pagsasalubong ng dalawang arrow, which is yung point D. O bakit nga ito pa ganito? Kasi nga perpendicular yan sa link number. Bakit nga ito ay pa ganito? Kasi nga yan ay parallel doon sa pinag-i-slider. O bakit ito ay pa ganito? Kasi nga ito ay parallel doon sa link kung saan siya indicated yan. T with respect to B. So, T with respect to B ay doon nangyari sa floating link. Kasi wala naman dito yung D at B. Wala rin dito yung D at yung B. Dito lang siya nangyari sa floating link. Kaya yan ay pa ganun yan. Kasi yan ay perpendicular sa floating link. Ang dami na no. Nasundan ka, nasundan ka. Kailangan ko ulitin, nasundan, thumbs up na ako nasundan. Magsabi kapag kailangan ulitin, walang problema sa akin kung kailangan ko ulitin. O thumbs up ha pag okay. Nasundan nga ha. Sure kayo ha, sure kayo. So sige. Sure ha, ayun na nga, ito na nga yung relative velocity na proper. So lahat ng ito, hanggang dito ay puro pasakalye ito. Lahat ng ito ay pasakalye hanggang makarating tayo sa relative velocity. Ito. Ulitin ko, uling-ulit ha, ito nga lang ang equation na kailangan ko. Ito lang yung equation na kailangan. Hindi na ito, hindi na ito, hindi na nga ito, hindi na nga ito. Itong dalawang ito, na X na yan ay explanation lang kung bakit tayo nag-come up dito. Ayan, kaya baga ganyan ang equation, then yung drawing ng equation. Ito ay nandito ay explanation ng vector polygon. Ito nga yung ating vector polygon. Ayan, maghanap ako ng definition ng vector polygon. Kaya ang another name sa relative velocity method ay vector polygon kasi nga vector na naka-form ng polygon. Ito naman ay the other way around. Yan, the other way around. Meaning, ito ngayon ang input, ito ang output. Input at output. Yan. Kaya kung napansin niyo, pag ganun yung arrow, kasi nga ito yung input, gusto natin makuha yung output na B. Pinagbaliktad ko lang. Kasi pwede naman. Pwede ito yung input, ito yung output. Basta tatandaan lang, doon tayo sa input magdadagdag ng relative velocity. Ito ay relative velocity. Yan, naka-slash ay relative velocity. At doon lagi magdadagdag sa input. At ang mangyayari ay ayan no. Doon tayo sa D na yung nagdagdag, kaya ang mangyayari, naging B over D na siya. B over D or B with respect to D. Pero, yung direction pa rin ng B ay ganun pa rin, perpendicular pa rin siya dito. Yung D is still parallel pa rin dun siya sa ground. At ang nangyari lang ay napaltan lang yung direction ng arrow na to kasi lumipat siya sa kabila. So naging B with respect to D. Kaya ang arrowhead, zoom in ko lang para makita yung arrowhead at tail end. Yung arrowhead ay nasa point B at yung tail end ay nasa point D. Kaya pag ganun, again, B with respect to D, ang D, ang tail end, ang B, ang arrowhead. Na kaya nga yung equal sign, yan nga yung point B, kasi nga doon nagsalubong ang dalawang arrow, at itong plus na to, it means na yan yung head to tail method. No? Head ng point D ay dinuktong yung tail ng B with respect to D. Ayan. Sure na naintindihan? Naintindihan? Lahat-lahat yon. Yes po, sir. Ayan, sige. Ano pa ba? Hindi, sige. Simulan ko yan. Ang problema para hindi naman sayang ang 10 minuto. Katulad
Kung napansin nyo nga, part nga ng drawing, yung solution. No? So, kahit nagpa-plus kayo dito, ha, para maliwanag lang, at baka magkamali na naman, kahit kayo nagpa-plus dyan, wala kayong pinagpa-plus dito. Sabihin yan, kung ito yung 1 at ito yung 1, hindi yan 2. Ha? Hindi yan diretsong 1 plus 1 equals 2. Kasi ngayon yung vector algebra. Nasa halip nga na magbe-vector algebra tayo, ito-drawing natin yung vector algebra. Kamay salita. Nagets nga yung sabihin ko kasi yan yung ginawa nyo. Kung di nagkakamali ha, yan yung ginawa nyo sa statics. Nung kayo ay nag-IJK. Na instead nga lang na i-drawing, ay nagko-compute kayo. Tama nga ga ako? Pwedeng sabihin niyang mali ako ha. Baka kasi mali ako. Tama ga ako? Yes po. Ayan niya. No? Yan nga yung ginawa niya sa statics. Pero hindi na nga yung gagawin natin. No? Ito-drawing natin. Asan ang aking drawing? Wala ang drawing ko. Uy, nawala. Wala, ayaw. Ito. Ito ba ay relative velocity? Relative velocity. Tapos, relative velocity. Relative velocity. Habang inaayos ko nga ito, ang suggestion ko ay i-print nga ninyo yung in-upload kong sample problem kasi nga magdo-drawing. No? Katulad ng sabi ko, literal na magdo-drawing. So para makita nyo or kahit malang masabayan nyo kung paano ko i-drawing yung solution. Kasi nga ang solution ay drawing. Paulit-ulit na. No? Ayan ang paulit-ulit. Ang solution ay drawing. Kahit siguro given. So dalawang part nga talaga yun na. Isang may drawing at isang sulatan ng solution. Para hindi sayang oras, lipat ako ng, ayan, 3 minutes na lang. Maubos na sa kakasit up. Ayain na. Pakita ko na lang bago ako magsimula. Bago na lang kayo, At dalawa nga yan ha, dalawang part nga yan. Sa dyan dalawang part yung papel, isang pagsusulatan ng solution, kasi may solution pa rin, yun nga, given pa rin at find, dito sinusulat, kaya may ganito. Tapos, mayroong pagdodrawingan, which is yung kabilang papel ito. Pagdodrawingan. Kaya may plus doon. May cross doon kasi doon natin do-drawing ang ating vector polygon dito. Dito isusulat yung part ng solution. Kasi hindi diretsong drawing lang. Kompleto pa rin solution, may mga given at find pa rin. Okay? So dahil 3 minutes na rin naman, o di ano na lang. Pa-remind na lang ako na mag-solve tayo ng unang problem sa velocity. Yan na lang siguro. Okay? Narinig ako? Narinig ako? Yes po, sir. Ayan, sige, ulitin ko ulit ha. No, problem number 1 sa velocity analysis. Wala mo nang alis ha, wala mo nang alis.
Ayan. Para maliwanag na, dahil nga next week ay week 6, hindi pa nga tayo nagsisimula ng solution. So obvious ay didiscuss ako sa face-to-face na meeting. Okay ga? Ayan. Walang sa Meserta ay dalhin nyo na lang yung print, tapos magdala kayo ng triangle, compass, kung gusto nyo ako sabayan, compass, triangle, pare sa triangle, 30-60, pati 45, ruler, protractor, ayun. Walang French curve, wala rin template. Puro straight na, straight edge. Ulitin ko ulit, compass, magdadala ng compass, malaga yon, tapos dalawang triangle meaning yung 30-60 at 45, ruler, isama nyo na rin ng isama nyo na rin ng protractor. Ayan, sige. Sige, Mika. Sir, Sige, go excuse ahead. po, itatanong ko lang Hmm. po if kapag po nag-sample problem, ipapasa po ba yun or hindi naman po? Hindi naman. Walang ipapasa. Ang purpose ko lang, kaya ko kayo ay ini-encourage ay para masabayan nyo nga at para magets ninyo yung solution. Kasi nga ang solution ay drawing. Dikit nga paulit-ulit ako, ang solution kasi ay drawing. Hindi kasi siya typical na solution na equation, sagot. Nagets magami ka? Nagets ganun lahat? Yes po, sir. Yan, sige. Thank you. At huling tanong, baka may tanong? Wala na. Wala na ha. Ulitin ko ha. Discussion tayo sa sunod na meeting, okay? Baka kasi may magtanong pa. Na, baka may magtanong pa anong gagawin sa face-to-face at may plate number 4. Wala na nga ha. In-announce ko na ha. Para maliwanag. Kaya, sige. So kung wala nang tanong, di hanggang dito na muna. Kaya see you next meeting. Sige, bye-bye. Thank you and Thank you po, sir. bye-bye. Sige. Thank you po, sir. Sige.